Magandang umaga po sa bawat isa. Ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga dalang Biblia. Sa ilang sandali po ay mag-uumpisa na po tayo sa ating pananamba. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm chapter 1. Psalm chapter 1. Nung Biyernes, nahirapan ako sa boses ko. Nag-worry ako, baka hindi ako makapag-preach. Pero bigla akong naalala yung pinag-aralan natin, yung 10 lepers na humingi ng tulong sa ating Panginoong Yesus. At ibinigay ng Panginoon yung kasagutan habang sila ay sumusunod. So, na-remind ako na sumunod lang ako. Pagdating ng Sunday, siguradong meron akong boses. Salamat sa Panginoon. Kaya sana yung mga pag-aaral po natin ay nagkakaroon ng ganitong impact sa ating buhay. Buksan po natin sa mga awit, chapter 1, yung buong chapter, titignan po natin. Habang ang ating sermon po ay nasa New Testament, ang ating exhortation nasa Old Testament naman. Basahin po natin, chapter 1, verse 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw-araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang kautusan po dito ay Word of God. Verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan, sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam, nagsusustain. Ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Inilalarawan sa atin ang katangian ng isang taong mapalad, na sinasabi sa atin ay hindi nagkakasala, at ang kanyang affection, ang kanyang delight ay nasa Word of God, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Kung magiging honest po tayo, hindi po tayo yon. Ang tanging tinutukoy at posibleng tukuyin nito ay ang ating Panginoong Yesus, na nabuhay ng perfect, hindi nagkasala ni minsan, at ang kanyang delight, ang kanyang kasiyahan ay ang sundin ang kalooban ng Panginoon hanggang sa krus para sa ating kaligtasan. At tayong mga nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus, dahil sa Holy Spirit na nasa sa atin, meron tayong power na ipamuhay ang the same principles kung paano po nabuhay ang ating Panginoong Yesus. Ito ang daan kung paano natin mararanasan ang tunay na mapalad na buhay. Masaya, satisfied, fulfilled na buhay.
Una, makikita po natin ang isang taong mapalad, masaya, ang isang taong lumalakad kamukha ng ating Panginoong Yesus, una, tumatalikod sa kasalanan. Pansinin po natin ang verse 1. Nang i-describe ang sin, meron siyang downward spiral. Meron siyang downward progress, pababa ng pababa. Pansinin po natin, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, pagkatapos ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Nung una, lumalakad lamang at bigla nag-stop, nakita ang kasalanan, at ginagawa na niya ang kasalanan. At ngayon, hindi pa tumigil doon, ini-enjoy na niya ang kasalanan at sinasang-ayunan na niya, binavalidate na niya, ina-approve na niya ang iba na gumagawa ng kasalanan. Kung maunawaan po natin ito, magbibigay ito ng wisdom sa atin sa kung papaano po natin dinidil ang kasalanan sa ating buhay. Meron tayong kaisipan na neutral ang ating puso. Na ibig sabihin, pwede tayong makipaglaro sa kasalanan at meron tayong power na tumanggi kapag ayaw na natin. Nagkakamali po tayo. Meron tayong tinatawag na remaining sin sa ating puso. Na ang ibig sabihin, merong power within sa atin na nagkikrave, nagdi-desire ng sin. At sa labas sa atin, nandyan si Satan, ang mundo, ang kasalanan, para hilahin tayong magkasala, para i-push tayo na magkasala. At kung hindi po natin naunawaan ito, lalakad tayo bilang mga Kristiyano na ignorante na para bang pwede tayong makipaglaro sa kasalanan. Ang sabi ni John Owen, kung palagi itong kinukote, kung hindi natin patayin ang kasalanan, tayo ang papatayin ng kasalanan. Pagdating sa kasalanan, ang tanging inuutos sa atin ay patayin, lumayo, tumalikod sa kasalanan. Hindi natin pwedeng bigyan ng time ang sin. Hindi tayo pwedeng makipaglaro dahil mayroon tayong problem sa ating puso na vulnerable sa sin, na nag-crave ng kasalanan. At ito ang isang katangian ng isang growing Christian. Sensitive siya sa kasalanan. Malinaw niya nakikita ang kasalanan sa kanyang puso. At parami ang mga kasalanan na nakikita niya sa kanyang puso at hindi siya nag-enjoy. Ito ang nagbibigay ng kalungkutan sa kanya, pero at the same time, ito rin ang nagtutulak sa kanya na mas lalo niyang ma-appreciate ang pag-ibig, mercy, biyaya ng Panginoong Yesus sa kanya. Kung ang kalagayan mo kasalukuyan, para bang hindi mo nakikita ang kasalanan sa iyong puso, para bang maayos ka naman, wala ka namang problema, ang ibig sabihin malaki ang problema mo. Hindi ka lumalago sa iyong pananampalataya. So ito ang unang katangian ng isang growing Christian, tumatalikod sa kasalanan. Pangalawa na makikita natin, ang sa verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Take note po yung word na kagalakan. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. So, ang unang gusto ko pong makita natin, hindi po pwedeng ma-enjoy natin ang Word of God, ang Panginoon, at the same time, nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Alisin po natin yan sa ating kaisipan. Meron tayong maling paniniwala na pwede natin pagsabayin ng Diyos at ang kasalanan. Hindi po pwede. Gaano ka man kasipag sa iyong pag-aaral ng salita ng Panginoon, gaano man karami ang iyong alam sa salita ng Panginoon, gaano ka man kasipag sa paglilingkod sa iglesia ng Panginoon, kung hindi ka naman sensitive sa sin, kung hindi mo naman regular na pinapatay ang sin sa iyong buhay, kung hindi ka nagsisikap na sundin ang kalooban ng Panginoon, magiging useless ang lahat.
magiging mabigat ang iyong buhay bilang mananampalataya. So ito ang unang katotohanan na gusto ko pong makita natin. Hindi pwedeng magsabay ang kasalanan at ang Panginoon sa ating buhay. Pangalawa na gusto ko pong makita natin, ang isang growing Christian, hindi lang siya nagbubulay-bulay araw-araw, nagme-meditate sa salita ng Panginoon. Ito yung tinatawag nating daily quiet time, daily devotion sa word and prayer. Kapag sinabi nating nagbubulay-bulay, ang ibig sabihin, pinag-iisipan natin ng malalim, ano ba ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon? Ano ba ang application nito sa akin? Paano ko ba makikita ang mga katangian ng Panginoong Yesus dito? Ito ang reason kung bakit meron tayong ganitong exhortation dahil binibigyan po namin kayo ng materials para alam niyo po yung konteksto, alam niyo pong i-interpret ng tama. Ang ibig sabihin, kung binabasa lang natin ang Word of God na hindi natin naunawaan ang konteksto, ang kahulugan nito, hindi po yan magiging pakinabang sa atin. Importante na alam natin ano ang konteksto, ano ang kahulugan, paano natin ito ma-apply. Kapag regular natin ginagawa yan, matatransform ang ating kaisipan, ang ating buhay. At makikita po natin, palagi ang dapat ang ating pagbubulay, palaging umuwi sa ating Panginoong Yesus. Sa ating text halimbawa, tinitignan natin kung ano ang picture ng isang growing Christian. Pero, di ba, kanina nasabi natin, ang unang tinutukoy dito ay ang Panginoong Yesus, na siyang nakasunod ng perfect sa mga kautusan ng Diyos hanggang sa krus upang ako na makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang ibig sabihin, ang dapat na mag-dwell ng matagal sa aking mind, hindi yung paano ako maging lumago bilang Krisyano. Kasama ito, pero ang dapat na mag-dwell sa aking mind ay ang Panginoong Yesus na nabuhay ng perfect para sa akin at namatay sa krus bilang aking kahalili upang ako na makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pag-ibig ng Diyos. At kapag palagi natin itong minemeditate sa ating puso't kaisipan araw-araw, mababago ang ating buhay. Mamamatay ang maraming kasalanan sa ating puso. Sa ating pag-aaral, isa ang malinaw na aking napapansin. Bawa sa ating Sunday school mamaya, pag-aaralan natin ang envy. Ang envy, ang solusyon sa envy, kapag hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi natin naranasan na tayo ay importante sa Diyos, hahanapin natin sa material na bagay o sa ibang tao, na kapag merong ibang tao na nakaangat sa atin, may inggit tayo. Ang ibig sabihin ng hinahanap natin ay ang pag-ibig ng Diyos. So ang ibig sabihin, kung maging totoo lamang sa ating puso, na tayo ay mahal ng Diyos, kaya nga binigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa akin na makasalanan, maraming mga problema sa ating puso na mabibigyan ng lunas. Maraming mga distortion sa ating buhay na may tatama. Ganyan po ang power ng Holy Spirit kapag nag-worship ang ating heart. Itinatama niya ang ating puso hanggang sa maging tama ang ating buhay. Kaya naman, kapag regular nating minemeditate ang Word of God, tumitingin sa ating Panginoong Yesus, darating tayo sa punto na ang kagalakan natin ay ang salita ng Panginoon. Kagalakan. Ito yung problem natin. Kapag hindi nag-worship ang ating puso, ang ibig sabihin, hindi ang Panginoon ang kagalakan natin. Ito ang reason kung bakit napakadaling ipagpalit ang Diyos sa material na bagay man o anumang bagay sa mundong ito. Napakadali. Kasi wala sa Panginoon ang ating kagalakan. Kagalakan, ang ating affection. So hanggat hindi tayo dumarating sa point na kapag binabasa natin ang Word of God, ay merong kagalakan sa ating puso. Na para bang kapag hindi natin ginagawa ang ating daily devotion, parang merong humihila sa atin na dapat nakaupo tayo, dapat nag-aaral tayo, dapat ang minemeditate natin ang Word of God. Merong malaking pagnanasa sa ating puso dahil ang kagalakan
natin ay nasa salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, kung hindi nagagalak ang iyong puso sa salita ng Panginoon, merong malaking problema. At anytime, pwedeng masira ang iyong buhay. So, importante na ito ang gusto nating makamit, na umiiwas tayo sa kasalanan, pinapatay natin ang kasalanan dahil ayaw natin mag-grieve ang Panginoon na nagligtas sa atin. At nagsisikap tayo na pag-aralan, i-meditate, at ipag-pray ang Word of God. Kapag araw-araw natin ginagawa ito, sa una, walang kagalakan. Sa una, naiinip tayo. Pero magpatuloy lang tayo. Darating sa point na i-grant ng Panginoon ang kagalakan na mag-worship ang ating mga puso. At ang bunga, panghuli, na makikita natin ng isang growing Christian, makikita natin, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So take note, yung word na itinanim. Saan man tayo dalhin ng Panginoon, iba-iba ang kalagayan at sitwasyon natin sa buhay. Ang Panginoon ang nagtanim sa atin kung nasaan man tayo. At ang isang Kristiyano na regular ang meditation niya sa Word of God, tumatalikod siya sa kasalanan, pinapatay niya ang kasalanan at nagsusumikap siyang sundin ang kalooban ng Panginoon, para siyang isang halaman na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang dahon hindi natutuyo, gaano man kainit ang araw. So, makikita niyo po, ang mga may hirap na sitwasyon natin sa buhay, anumang klaseng pagsubok yan, anumang klaseng kabigatan ng buhay yan, hindi natin yan makokontrol. Pero kapag ang ating buhay ay nakaugat sa Word of God, salita ng Panginoon, anumang pagsubok yan, anumang paghihirap yan, hindi po matutuyo ang ating buhay pananampalataya. Magbubunga pa rin kahit nasa disyerto tayo. At ito ang importante na maitanim natin sa ating kaisipan. Ang ating growth sa ating buhay pananampalataya, hindi yan nakadepende sa ating sitwasyon. Sa dami o bigat ng ating problema, sa gaan ng ating buhay, wala po sa labas. Nakadepende yan sa ating inner being. Nakatanim ba sa Word of God ang ating buhay? Dahil kapag nakatanim ang ating buhay sa Word of God, anumang pagsubok yan, kaya nating i-overcome. Sapat ang power ng Holy Spirit. Na ang Holy Spirit, kapag nag-work yan sa ating buhay, magbubunga ng mga Christian graces, ang bunga ng pag-ibig. At kapag nagmamanifest ang bunga ng pag-ibig sa atin, kayang i-overcome anumang paghihirap. Kung mahirap ang buhay ngayon at bigyan ka ng contentment ng Holy Spirit, ma-overcome mo ng merong kasiyahan ang kahirapan ng buhay. So kung ikaw ay mananampalataya, huwag mong pilit na baguhin ang buhay mo. Ang hanapin mo ay ang power na matatagpuan mo sa Panginoon. Kung meron kang taong ayaw na ayaw mo, pag-aralan mo kung paano umibig. Kung meron kang problema na nabibigatan ka, pag-aralan mo kung paano ka maging patient sa Panginoon. Ang ibig sabihin, sa anumang problema natin, kabigatan sa buhay, pag-aralan natin ma-overcome sa pamamagitan ng Holy Spirit. Hindi yung sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. Na kung mahirap ang buhay, magdabog ka, tumalikod ka sa Panginoon. Ano magagawa ng ganon? Kung meron kang ayaw na tao, awayin mo.
Iwasan mo. Anong pakinabang ng ganong klaseng kaparaanan? Wala. Kaya hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya. Pag-aralan natin, alam ko hindi tayo sanay sa ganitong klaseng kaparaanan. Ang in-nurture natin, ang paglaanan natin ng maraming oras ay yung buhay natin. Kung paano tayo mag-grow. At kapag nag-grow tayo, anumang problema sa labas na hindi natin kontrolado, kaya natin ma-overcome. At magpapatuloy tayo. Ang sinasabi ng ating text, anumang gawin natin, magpo-prosper tayo. Magpo-prosper tayo. Hindi ba yan ang nakita natin sa ating Panginoong Hesus? Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, wala siyang iniwasan. Nagapi niya ang kasalanan, ang kamatayan, ang suffering. Si Satan, sa pamagitan ng power ng Holy Spirit, nag-submit siya sa lahat. Pero nagtagumpay siya. Nagtagumpay siya. Ganon din sa atin. Kapag nakatanim tayo sa salita ng Panginoon, nararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Nag-grow tayo sa mga Christian graces. Ano mang problema yan, pagsubok, kahirapan, makakaya natin malagpasan. At hindi lamang basta malagpasan. Magtatagumpay tayo. Magpo-prosper lahat ng ating ginagawa. So kung ganito pala ang picture ng isang growing Christian, sinasabi sa atin ang pinakakulang sa atin, pinaka-problema sa atin, hindi man yung mga problema natin sa buhay, hindi man ang kahirapan, hindi man yung taong ayaw na ayaw mo, hindi. Ang problema, hindi tayo lumalago. Hindi natin nararanasan ang tunay na growth. Hindi natin nararanasan ang power ng Holy Spirit. At ito ang gusto natin idalangin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyong saganang biyaya sa amin. Sa maraming pagkakataon, nag-fail kami, Panginoon, nagkakasala. Pero salamat, ang iyong acceptance at pag-ibig sa amin, hindi nakadepende sa aming performance. Dahil ang aming Panginoong Hesus, nasunod niya ng perfect ang iyong mga kautusan para sa amin. At binayaran niya ang lahat ng aming mga kasalanan sa krus. Kaya naman lahat ng ginagawa mo para sa amin ngayon ay galing sa iyong pag-ibig, para sa aming ikabubuti, at para sa iyong luwalhati. Kaya naman, Panginoon, meron kaming power na bumangon, magsimula ulit, Panginoon. Tulungan mo po kami. Bigyan mo po kami ng power sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit na makita namin ang kasalanan sa aming mga buhay. Ito ang problema po namin. Hindi namin nakikita ang aming mga sarili. Ipakita mo, Panginoon, ang maraming kasalanan sa aming mga buhay. Upang sa gayon, Panginoon, ay lumapit kami ng tunay sa pagsisisi at pagdidepende, Panginoon, sa iyo. Dahil nakikita namin kung gaano kami kasama at kahina, karumi, Panginoon. Kaya magdidepende kami at magkakaroon kami, Panginoon, ng malalim na appreciation sa ginawa ng aming Panginoong Hesus para sa aming kaligtasan. Tulungan mo po kaming maranasan namin ito, Panginoon. At ang ganitong klaseng meditation, ganitong klaseng buhay, magbubunga ng, ng Christian graces sa amin. At ang lahat ng aming gagawin ngayon, Panginoon, dahil lamang sa iyong biyaya, dahil lamang sa iyong kilos, Panginoon, magpo-prosper, magtatagumpay. At ito ang iyong kaparaanan, Panginoon, upang iparanas mo sa amin ang tunay na masaya, fulfilling na buhay, Panginoon. Sa aming pagsamba ngayong umaga, tulungan mo po kami sa aming pagbabasa ng iyong mga salita, sa aming pag-awit ng papuri sa iyong pangalan, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Panginoon, ang iyong Holy Spirit ang magudyok sa bawat isa sa amin
na tunay ngang mag-worship kami. Na tunay ngang magpasalamat ang aming mga puso sa iyong pag-ibig, sa iyong mercy, sa iyong grace na ipinakita mo sa krus ng aming Panginoong Yesus. Dahil ang tanging deserve namin, Panginoon, tuwing tumitingin kami sa aming mga sarili, ay ang impyerno. Pero sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong mercy, bakit mo kami tinanggap na banal, alang-alang sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Yesus. Kaya naman, mag-worship kami, Panginoon. At habang kami nag-worship, Panginoon, i-shape mo ang puso ng bawat isa sa amin. I-transform mo kami sa walis ng aming Panginoong Yesus. Dahil ito lamang ang kailangan namin, Panginoon, ang maging banal kami. Kapag naranasan namin ang totoong holiness, Panginoon, magiging comfortable, masaya, fulfilling ang aming mga buhay. Ang aming kagalakan ngayon ay nasa sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, dinadalangin namin para sa luwalhati ng aming Panginoon Yesus. Amen.